Hi guys, magandang araw. Narito ako sa inyong harapan upang magsilbing gabay sa mga nakakaranas ng sakit na anxiety. Last 2022, noong November is kong naramdaman yung sakit kong ganito. Nahirapan akong huminga na piling mawawala na sa mundo, na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Halos iba't ibang doktor yung pinuntahan ko, halos wala silang nakitang sakit sa akin. Normal lahat ng mga laboratories and ECGs ko, pero hindi talaga maganda yung pakiramdam ko. So ang ginawa ko, nag-search po ako sa social media ng tungkol sa mga gantong nararamdaman ko. Ayun, na-search ko na napakarami po palang mga merong gantong sakit. Nung una, hindi ko kayang dalhin ang sarili ko. Lagi akong nagkakaroon ng takot. Takot dahil natatakot na baka isang araw bigla na lang akong mawala. Kawawa yung aking mga anak. Yun yung laging tinatakbo ng isip ko every time na sinusumpong ako ng aking anxiety. Ang anxiety guys is, sabi nila labanan. Okay, labanan natin. Pero pag once na sinusumpong ko ang isang taong meron ito, napakahirap po i-control, lalo't hindi mo po alam kung ano ba talaga yung totoong nararamdaman mo. Dahil ganyan po ako nung una, na hindi ko pa po alam. Meron po akong napanood na isang YouTuber din po na ginaya ko lahat ng mga sinasabi niya. Sinunod ko. Nagpa-psychiatrist ako. Yun na din yung advice sa akin ng mga doktor, na tumitingin sa akin na normal naman lahat ng aking mga test. So ngayon, ang ginawa ko po is nagpa-psychiatrist ako. Starting po ako na nagpatingin ng psychiatrist is November 2023. Hanggang ngayon po nagpapa-psychiatrist pa din po. Binigay niya po ako ng gamot para dito sa aking anxiety. Guys, pag unsa nagpa-psychiatrist kayo, hindi ibig sabihin may sakit ka na parang nababaliw. Hindi po. Iba-iba kasi ang sinasabi ng sakit na iba-iba kasi ang dating kapag once na nagpa-psychiatrist ka. Hindi lahat po is baliw. Yung sa akin po kasi is yung merong hormonal imbalance sa aking utak na nagdidictate ng igagalaw ng loob ng aking katawan. Katulad na nga ng palpitation, na halos puno ng takot lagi ang aking puso't isip. Nagsisimula siya sa isip, pupunta sa utak, pupunta sa puso, hanggang sa buong katawan ko na po hindi ko na kaya at hindi ko na alam yung gagawin ko. Itinatakbo na lang nila ako ng ospital na hindi ko na po alam kung ano yung nangyayari. Ganun po kalala ang anxiety ko. Ngayon, nang start po ako nagpa-psychiatrist, ganun pa din, sinusumpong pa rin po ako ng anxiety. Halos November, December, January, hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin po yung anxiety. Pero unti-unti, natutunan ko na siya kung paano i-relieve yung sarili ko na hindi na ako itatakbo ng aking pamilya sa ospital. At kaya ko na pong ayusin yung sarili ko kapag sinusumpong na siya. May times din noong una na hindi ko pa siya alam dalhin. Nagbabiyahe kami ng asawa ko, na nakamotor lang kami. Bigla-bigla akong sinusumpong na anxiety. Halos buong katawan ko na hindi ko na kontrolado. Ang gagawin ko, hindi ko alam. Wala akong ibang kinakapitan kundi yung Panginoon. Pinabaya ko po sa kanya lahat ng hirap at sakit na pinagdadaanan ko sa sakit nito. Pero awa ng Diyos po, totoo, nang dahil sa Panginoon, ito po ako, patuloy na lumalaban. Nakakayanan ng dalhin ang anxiety. Hindi na katulad ng dati na madalas akong sinusumpong. Sinusumpong pa rin naman sa ngayon, pero hindi na po kasing lala nung una. Kaya kahit papaano nagagawa ko na yung gusto ko. Nakakabiyahe na ako na hindi ako sinusumpong.
ng anxiety. Sumpungin man ako, saglit lang, nare-recover ko agad yung sarili ko nang hindi ko na kailangan ng kung ano-anong gamot. Bukod tangi na lang yung iniinom kong gamot sa ngayon is yung binibigay sa akin ng aking psychiatrist. Kaya po, nagpapatuloy po ako na sumunod sa aking doktor. Kaya kung kayo man po is natatakot na pumunta ng psychiatrist, wag po. Isa po talaga siya ang pinakakailangan din natin sa ating sakit. Siya po yung tanging gagamitin ng Panginoon para tayo ay magbalik sa dati, paunti-unti. Ako po, buong puso akong nagtitiwala, lalong-lalo sa Panginoon at sa aking doktor na psychiatrist. Guys, oo, mahirap talaga kasi lalo na kung wala kang suporta ng gamot, magbabayad ka pa ng psychiatrist. Pero napakabait ni Lord kasi ang psychiatrist ko is libre lang. Wala po akong binabayaran sa psychiatrist. Bukod tanging mga gamot ko lang po ang aking binabayaran. Kaya sobra po akong nagpapasalamat. Malaking tulong po sa akin, lalo na ang asawa ko is joyride rider po at ako naman po is nandito lang sa bahay. Sa ngayon po kasi pinipilit ko maghanap buhay, makatulong sa asawa ko na makayanan lahat ito dahil ganito nga, nagagamot nga po ako. Pero salamat sa Panginoon, talagang naisosurvive pa rin po namin. Kaya guys, sa lahat po ng may mga ganitong sakit, isa sa pamilya nyo nakakaranas ng ganitong sakit, yakapin mo po sila, yakapin mo sila, bigay mo sa kanila yung tamang pagmamahal. Dahil kami po may mga ganito, totoo lang, pagmamahal at paglalambing lang po yung kailangan namin sa aming pamilya. Na hindi namin maramdaman na nag-iisa kami. Sana po maunawaan po ninyo. Kung meron man po kayong kasama sa buhay na merong ganitong sakit, iparamdam po sa kanila ang pagmamahal dahil makakatulong po iyon ng malaki sa paghihil ng aming mga sakit paunti-unti. Sige guys, ito lang po sa ngayon ang aking update sa aking YouTube channel. Guys, sana po supportahan niyo po ako at tulungan na magkaroon ng maraming viewers. Paki-like, share na rin po ng aking videos. Maraming salamat po. Bye!